Kaugnay sa laman ng press con ni Representative Abante Jr. at Fernandez, isang pag-atake umano ang banat ni PNP Drug Enforcement Group Police Colonel Hector Grijaldo laban kini House Squad Committee Co-Chairperson Representative Don Fernandez at Representative Benny Abante sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa War on Drug nitong Lunes. Sa panayam sa kanya sa programang Easy Lang, naniniwala raw si Fernandez na demolition job sa Quadcom at personal na pag-atake sa kanya ang motibo sa affidavit ni Grijaldo sa pagdinig kahapon. May koneksyon naman ito nung tanungin niya sa isang pagdinig si Police Lieutenant Colonel Ryan O'Brien Andulan tungkol sa relasyon ito kay Senador Bato de la Rosa. Si Colonel Andula, remember yung issue sa pagkamatay ng mayor ng Los Baños na si Cesar Perez, na kung saan si Colonel Andula siya ang humuli dito kay Konsehal Norbin Tamisin. At si Konsehal Tamisin, Paul guy siya eh. Wala siya doon sa video, wala siya sa CCTV eh. Pero ini-insist ng mga ng mga pulis na naandun siya. Pero nung makita ang CCTV, wala siya doon. At the CCTV will bail us out na talagang merong nag-snipe kay Cesar Perez. Now ngayon, anong kaugnayan nito doon? Kasi tinanong ko si Colonel Andula. Sabi ko, Colonel, anong relasyon mo kay General Bato? Kasi there was a report na na-assign siya sa PNPA during the time of General Bato. In-assign yung PNPA si Colonel Andula bilang technical officer na naandun yung kanyang anak ni General Bato sa PNPA as a first year cadet sa PNPA. So, ayun ang sinabi kong relasyon nyo. So ngayon, nagalit na doon si General Bato. At inakusahan ako na kung anak mo na binibabysit mo yan, ako hindi ko binibabysit yung anak ko. So parang nakita ko na yung intention. Ang intention is to really to get even to sa akin. Dahil nga na wala akong intention na i-ano yun sa anak niya. And I don't want our children to be involved in here. The same with him na kung ayaw niya ma-involve. Pero siya nagsasabi na hindi binibabysit yung anak niya. So much more ang anak ko. Hindi naman ako nagpapababysit sa anak ko. Iginit naman ni Fernandez na walang nangyaring harassment taliwas sa sinabi ni Grijaldo sa investigasyon ng Senado. Kung mayroon man daw nangyaring pangharas, bakit hindi raw ito nagsalita agad? At bakit sa Senado pa ito bumanat? Matatandang ibinunyag ni Grijaldo na pinilit umano siya ni Representative Fernandez at Representative Abante na patotohanan na affidavit ni dating PCSO General Manager Royina Garma kaugnay sa reward system ng War on Drugs na nakarang administrasyon. Pinabulaan na naman ni Fernandez ang aligasyon ni Grijaldo. Yun ang sinabi namin, si Grijaldo, sige, kausapin natin. Bet natin kung totoo yung sinasabi. So, nung nandun na siya, mali pa nga yung sinabi nga niya. Yun ang sinasabi ko. Dapat pag nag-affidavit siya, itama niya talaga. Kasi naunang dumating doon siya, tapos kami, and then saka yung mga lawyer. Kasi we want it to be transparent and we wanted lawyers to be there. Yung lawyer nila, ang naandon, nila Garma. At ang sinabi namin, kung totoo kaibigan ka, sabi niya, classmate lang naman po ako. Tapos sinasabi niya that, ito nga, ito yung mga sinabi niya, may katotohanan ba to na mako-confirm mo na totoo to, may alam ka dito? Ay, wala ako alam dyan, hindi ko po alam yan. Yun ang masagot niya. Tapos pinakita ko ibang provision. Ito, meron ka nalalaman dito sa affidavit niya, no? Wala po. So, wala na kayong makuha. So, hindi na namin pinursue. Betting nga yun eh. Kung betting, malaman natin kung totoo sinasabi at hindi. Muling ipatatawag ng Quadcom si Grijaldo para idepensa umano nito ang binitawang affidavit sa Senado.